bansa na pinag-uusig lalo na ang nasa piitan. Turo ng simbahan, nakikita ng simbahan sa malalaki at babae, sa lahat ng tao, ang buhay na larawan ng Diyos. At tayo kanyang inaanyayahan na makilala ang bawat isa, malayo man o malapit, tanyag man o hindi, at higit sa lahat sa mahihirap at nagdurusa. Ang isang kapatid na para sa kanila ay iniaalay ni Kristo ang buhay. Tumayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating pagtitipon sa pamagitan pagkrus sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ay sumayo nawang lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat, taus-puso nating pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo
kami. Kristo, kahawaan mo kami. Panginoon, kaawa mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. Gawin mong mali namin ang iyong mga kautusan upang pangako mo kami ay maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sila. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon ang dakilang karangalang ipinagkaloob niya sa kabayang Israel. Itinuturing niya itong parang kanyang anak. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbuni ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan. Kasama ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadaling ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayoy, kagala kay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Sila'y mga nagbubukid na nagtanim ng may luha. Hayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihahoy dalay bitit nananangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, pinangangaral sa atin ang karangalan ni Kristo bilang dakilang saserdote.
ay hindi niya kinamtan sa kanyang sariling kagustuhan. Hinirang siya ng Ama bilang saserdote magpakailanman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at italagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mahahain dahil sa mga kasalanan. May naon niyang nakipagtunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y magandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayun din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinabi niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po silang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupit ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah. Sa mabuting balita, isinasalaysay na bago pa man siya pagalingin ni Jesus, kinilala ni Bartimeo si Jesus bilang anak ni David sa kabila ng kanyang pagiging bulag Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, dumating si Jesus sa Jericho. Kasama ang kanyang malagad, kasama pa ng iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo po siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin niyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, pinatatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kanyang mga balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus.
Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Umayo ka, magaling ka na, at dalhin mo ang iyong pananalig dahil sa iyong pananalig. Doon din siya'y nakakita at sumunod kay Jesus. Mga ginigiling kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiupo po sila. Magandang umaga po sa iyo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon at batiin po muna natin yung mga katabi natin. Good morning po. Sabihin niyo good morning. At binabati ko unang-una ang mga kapatid natin kasama natin sa pamagitan ng Sunday Mass with Father Vic sa YouTube. At yung din po mga kababayan natin nasa ibang bansa na walang misa doon dahil sila ay nasa gitna ng disyerto o kaya pumapailang lang sila sa karagatan at naglalakbay. At sa gitna ng kanilang pangungulila, naririto ang magdudulot ng pagdidilat sa ating paniniwala. Amen. Palapakan natin, biyaya. Tanungan niyo doon sa katabi ninyo, tanong niyo malakas sa katabi niyo, nanood ka ba? Alam na ninyo yan. Palagay ko kahapon tumigil na naman ang buong Pilipinas, hindi lamang po Pilipinas, pati ba naman sa Twitter, nakailang milyon sila? 20? 29. Imagine ninyo. Ang dami noon, Hindi lang Pilipino nanonood, pati yung may-ari ng Twitter ay nanawagan, Pati may-ari ng Twitter. Ibig sabihin nito, malayo ang nararating, ni Yaya Dab, Pero ang tanong, ang pananampalataya ba natin, malayo ang nararating? Ayan. At bakit hindi makarating? Ayan. Hindi makarating yung pananampalataya. Napakaganda ng Ebanghelyo sa araw na ito sapagkat ang Ebanghelyo ay tungkol sa isang taong bulag na nakakita. Ayan. Kaya siguro ang ating sasabihin sa katabi nyo, buksan mo ang iyong mata. Sabay-sabay. Kasi, Father, nakikita ko naman kayo. Ayan. Naalala ko yung misa nung ako po ay bagong pare. Nagmimisa ako sa Charismatic Mass. At doon sa isang simbahan na pinupuntahan ko, dito sa bandang area nito, hindi ako magkakami sa Balagtas. Habang ako'y nagbimisa, tumutugtog yung choir. Ba, may narinig akong tumutugtog ng violin. Sabi ko, nasa kayo tumutugtog ng violin na yun? At nung tinignan ko, doon sa labas ng simbahan, ay merong isang bulag na tumutugtog. At alam niyo hindi violin na hawak niya. Isang parang yung dustpan. Nakakita kayo ng dustpan? Di ba? Yung dustpan, mahabang kahoy na nilagyan niya ng tali, tapos sa dulo, meron siyang parang drum lang. At doon ay tumutugtog siya at narinig mo, nasusundan niya, walang nota. At makita ninyo, isang bulag nandun sa pintuan ng simbahan at tumutugtog. Ayan. Sabi ko doon, nilabas ko pagkatapos ng misa, sabi ko, paano mo natutunan yan? Ayan. Sabi ko sa kanya. Ayan. Tapos sabi ko, paano ka muuwi? Sabi niya, Father, nakakakita naman po ako. Pagkapukod, kaya lang, parang puno, parang malabo, pero malinaw. Tiniyesting ko nga. Naglabas ako. Nung panahon na yun, meron pa po 5 piso na papel. Sabi ko, ito, magkano? 5 piso po. Nilabas ko ng 20 pesos po. Hindi ka pala ako maloloko. Ayan. Bulag. Sa ating buhay, dumaraan tayo sa pagkabulag. Pero itong bulag na ito, na sinasabi ko sa inyo, na tumutugtog sa labas ng simbahan, hindi siya nagmaktol. Hindi niya sinabi, bulag ako, wala akong magagawa.
natuklasan niya na sa gitna ng kanyang pagkabulag, merong siyang nakikita. Meron siyang nararanasan. Yung kanyang pagiging widow sa musika. Imagine nyo. Sa akin yung paggawa, una-una yung gumawa kayo ng string. Kakaibang kwan yun. Ano? Siguro kung buhay yun, pwede natin ilagay. Palagay ko sa hashtag, pag inay nilagay sa YouTube, ang daming hahanga doon. Ano? Hanga nga ako doon. Sa araw na ito, makita natin na si Jesus ay dumarating upang alisin ang ating pagkabulag. Sa unang pagbasa sa aklat ni Jeremias, makita natin na ang bayan ng Diyos na naligaw dahil sa kasalanan, sila ay pinarusahan, ipinatapon sila sa ibang lugar. Ayan, ipinatapon ang bayan ng Israel. Una, ang karanasan sa lumang tipan, makita natin, sa dami-dami ng lahi, pumili ang Diyos. Pinili niya ang Israel. Ayan. At nang pinili ang Israel, dumating sa punto na nakalimutan ng Israel yung kanilang responsibilidad sa Diyos. At dahil dito, tinalikod nila ang Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan. At nang dumating na at sukdulan na ang pagtalikod nila sa Diyos, kailangan na silang paluin ng Diyos. Ano? Parang yung mga bata, kailangan, nung dati pinapalo ang bata. Ano? Pag pinalo, bakit? Para matuto. Para magtanda. Kaya nga may kasabihan tayo sa Tagalog, paalala ang gamot sa taong. O isipin nyo, kung naranasan nyo na palo kayo, bakit kayo napalo? At yun ay magtatanda ka. Ano? Dapat, kaya lang, dahil dito, nagagalit. Natatanim yung galit. Lalong nabubulag ang bata. Hindi lalong nakakatulong. Ano? Kaya nga ang ating payo lang, dialogue. Kailangang ipaliwanag sa bata. Sa bayan ng Israel, sila'y tumalikod. Para matuto sila, pinarusahan sila. At paano sila pinarusahan? Yung kanilang bansa na sikat, binagsak ng Diyos. Yung kanilang pinagmamalaking templo, giniba. At sila, yung mga natira sa kanila, dinala at ipinatapon sa Babylonia. At doon sa Babylonia, sila ay umiyak, sila ay nagigdepres. Kung pwede lang. At ang Diyos na puno ng awa, hindi niya mahindihan ang kanyang anak. At paano niya ginawa? Ang Diyos ulit ang gumawa ng paraan para ang bayan ng Israel ay makabalik. Sa unang pagbasa, narinig natin na ang Diyos ang magbabalik. Babalik na ang mga pilay, ang mga lumpo, ang mga bulag ay babalik sa lupang pangako. At paano? Sa second reading, narinig natin na si Jesus ang aakay. Siya ang dakilang. Si Jesus, ang Diyos ay hari. Sa second reading, narinig natin na ang pari, ang tagapagdala, ang nagdadala, ang nagkukonekta. Ano? At sino yung dakilang pari? Si Jesus. Na si Jesus ay dumating sa buhay natin. Dinaanan din niya ang dinadaanan nating hirap. Ayan. Kaya nga, makita natin very clear sa ating karanasan sa buhay ni Pope Francis. Ano? Bakit nakaka-relate tayo kay Pope Francis? Kasi inaabot niya. Nung siya pumunta dito sa atin sa Pilipinas noong January, pinuntahan niya yung mga biktima ng Bagyo Yolanda. Anong sabi ng Santo Papa? Nung makita ko yung nangyayari sa inyo, noong paman, nagpasya na akong pumunta. Parang ganun yung ang ating Diyos. Nakita niya paghirap. At paano siya sinikap? At para mas lalo maintindihan natin at mas lalo maintindihan ng Santo Papa ang paghihirap natin. Sa dinabi-dabi na, Enero, may dumaan ba naman bagyo? Alam naman natin, wala naman dumada ang bagyo. Ano pa pangalan ng bagyo? Ano pangalan ng bagyo? Ano pangalan ng bagyo nung dumating si Pope? Hindi si Lando. Ano pangalan? Si Amang. Ano ba sa Ingles ang ibig sabihin ng Amang? Father. Di ba?
Kaya makita niyo, doon sa pagdaan na yon, at naranasan niya yung second grade, signal number 2. Kaya kailangan umalis kagad. Nadaanan niya, nakakapote siya, nakita niya yung paghihirap ng mga tao. Si Jesus ang larawan. Yan ang sinusundan ni Pope Francis. Kaya nga, sa Ebanghelyo, narinig natin sa araw na ito, itong bulag na ito, na si Bartimeus, anak ni Timeo, nang marinig niya si Jesus. Kaya, paano si Bartimeo nakakita? Ano ang susi para tayo Una, ang pagbubukas ng kanyang isip. Yan. Narinig ito na itong si Jesus nito ay nagpapagaling. Paano ko sinabi? Hindi niya ako mapapagaling. Habang buhay na ako bulag. Pero nang marinig niya ito, binuksan ni Bartimeo ang kanyang isip. Sa ating pananampalataya, ganoon din, upang makita natin, buksan natin ang isip natin. Pag binuksan mo, yun ang ginawa. Kaya nga nang buksan niya isip, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, pagalingin mo po ako. Ayan. At ano ang ginawa dito? Sa gitna ng pagbubukas niya, dumaan siya sa pagsubok. Bakit? Kinagalitan siya ng mga tao. Yung mga tao rin, sabi niya, wala siya, pero hindi siya nanatili doon sa kanya, doon sa mga sinabi na nilakasan pa rin niya ang loob niya. At nang lakasan niya ang loob niya, eto, ayan. Sabi ni Jesus, tumigil siya, dali ninyo siya sa akin. At ito'y nagdulot upang buksan ang kanyang mga mata. Sa ating simbahan, makita natin na si Jesus ang tanging daan. Ayan. Siya yung tanging daan. Sabi nila, si Pinoy ay si Pinoy ang tuwid na daan. Si Eli Soriano ang tinuturo ang dating daan. Ang Iglesia ni Cristo, di na po tamang daan. Ang Iglesia ni Cristo ay hinarang sa daan. Humarang sa daan. Si Duerte, tatakbo sana ng presidente. Pero ang kanyang motto niya, itutumba ka sa daan. Di ba? Yung mga drug lord, yun daw mga drug addict, yung mga pusher sa Davao. Kaya tahimik. Wala ka ng pag-asa. Lalo ngayon. Pero si Jesus, sa araw na ito, hamon sa atin? Ako ang tunay na daan. Ako ang iyong daan sa Ama. Kaya makita natin sa ating altar, bakit krus? Sapagkat siya ang tangi lamang paraan para makarating sa Diyos. Ang Diyos ay tatawag. Kung gusto ko makiat dito sa second floor, pwede ko lumundag. Nakikita natin sa yung mga napapanood natin, make-believe sa television, yung mga karatista, kung fu fighter, nakakalundag sa itaas. Nagugulat kayo. Pero alam niyo, may mga technique. Sabi ko, paano kaya nakakaakyat sila doon? Lulundag, nakakatawid doon. Pag nag-shooting na, alam niyo ang sikreto. May naka-suspender sa kanila, nakatali sila, hinihila para makakyat at dadayain yun sa camera. Buburahin nila itali. Ang tingin natin, kaya niyang maging Superman, kaya niyang lumundag. Pero sa totoo, hindi niya kaya. May humihila sa kanya. At sa buhay din natin, ang tanging humihila ay si Jesus. At sino nagdadala tayo sa atin kay Jesus? Ang kanyang ina, si Maria. Ngayong pong buwan, Oktubre, ay buwan ng Santo Rosario. Buwan ng paglapit natin kay Maria. Sa paglapit natin kay Maria, katulad tayo ng unang karanasan ni Jesus sa isang kasalan sa Cana. Yung mag-asawa, na kinasal, naubusan ng alak. At ito'y napansin ng mahal na biren.
Kaya sinabi niya lumapit siya, naawa sila, mapapahiya ito mag-asawang ito na bagong kasal. Ubus na ang alak. No? Kaya pumunta siya sa kanyang anak na si Jesus. Sabi niya, anak, wala nang alak. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi ko pa oras. It's not my time. Pero doon makita natin, hindi tumigil ang mahal na birhen sa pagtulong doon sa mga kinasal. Ano ang sabi niya doon sa mga katulong? Pumunta kayo sa aking anak. Laging si Maria ay nagtuturo sa anak. At ang sabi, gawin ninyo yung kanyang pinasasabi. Ano? Buksan ninyo ang inyong isip. At ano ang sabi ni Jesus? Napakuha siya ng tubig. Doon sa Israel, pagpunta niyo sa isang bahay, dahil sila nakatapak, halimbawa naka-sandalyas kayo, pagdating niyo sa bahay, sa pintuan ng bahay, makikita niyo maraming mga tapayan. At bakit may tapayan sa mga pintuan ng bahay? Sapagkat yun ay kumukuha sila ng tubig upang hugasan ang kanilang paa. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Punuin ninyo yung tapayan ng tubig. Panghugas yan. Hindi yan pang-inom, panghugas lang. At ngayon, sabi ni Jesus, punuin ng tapayan. Inutos ni Jesus, lagyan, punuin ng tubig. At yung tigapagsilbi, sabi ni Jesus, pumunta ka, tikman mo. Siguro yung naghahandog ng alak, yung sebedor, ito nasisira. Yung panghugas ng paa, doon ako pakukuhanin ng alak. At nung tikman niya, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, ang sabi sa Biblia, sa isang kasalan, yung kinasal, ang unang hinanda, ang pinakamasarap. Bakit? Kasi siyempre titikman ng mga tao yan Dahan-dahan. At paglasing na, na isa-serve? Yun ang wala ng lasa. Yung mapait na. Pero ang sabi nung tagapaghahain ng alak, iba ito. Yung pinakamasarap na alak ang ibinigay sa huli. Ganon din sa buhay natin. Minsan sa kabiguan natin, minsan sa kawalan natin, makikita natin ang kamay ng Diyos. Makita natin, ito, ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Sana po sa araw na ito, makita natin, dumarating ang Panginoon. Magsalita nawa siya sa atin. Maranasan natin. At tulad ni Bartimeo, ang tanging naging daan ay si Jesus. Pero para maranasan ni Bartimeo, buksan niya ang kanyang isip. Sa ating buhay, kung tayo may problema, kung tayo nahihirapan ng loob, buksan mo ang isip. May pag-asa. At sino yan? Si Jesus na umaakay sa atin. Pumikit nga tayo sumandali. Buksan natin ngayon ang ating mga isip. Ano yung mga gumugulo sa isip mo ngayon? Galit, pagkaabala, kawalan ng pag-asa. And don't be afraid of at the end. Sa kabila ng unos ay may nag-aantay na liwanag. Kapatid, sa araw na ito, dumadaan ka ba sa bagyo ng iyong buhay? Dumarating ka ba na pinanghinaan ka na ng loob? Nais mo na bang sumuko? Huwag. Sapagkat sa kabila ng unos na dinadanas mo ay may liwanag. Si Jesus na nag-aakay sa atin.
hindi ka maglalakad na nag-iisa. Yan ang pangako sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Keep your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the Sa araw na ito, magpasya ka na ipagpatuloy ang iyong buhay. Ang buhay may mahalaga, italaga mo ito sa Diyos. Akayin mo, anyayahan mo si Jesus na manahan sa iyong puso sa araw na ito. Sariwain mo ang iyong binyag. Kung saan sa binyag, ang Diyos ay tumira sa ating puso. Panginoong Jesus, hindi po ako maglalakad na nag-iisa. Sasamahan mo ako sa unos ng aking buhay. Yan ang pangako ni Jesus. Sabi niya sa Biblia, tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng 1,000. Huling kwento. Nagpunta po ako sa Tacloban para magdala ng tulong, 100 makalipas ang Yolanda. At doon sa isang pinuntahan ko na community ng mga charismatic, meron silang hanap buhay. Naabutan ko yung kanilang munting piggery, naabutan ko yung isang veterinaryo na nagpapanganak ng mga biik. At ang sabi sa akin ng pare, yung veterinaryo na yon ay dating kapitan ng barangay. Iniwanan niya ang pagiging kapitan at ngayon naglilingkod na sa community bilang isang veterinaryo ng mga hayop. Ang tanong ko ay, bakit po, Father? Kasi sabi niya, ang storya niya ganito, tinanong ko yung veterinaryo. No daw Yolanda, biglang dumating ang daluyong na tubig, mataas pa dito sa ating floor na ito. At sa pagtaas ng daluyong ng tubig na iyon, yung kanyang kaisa-isang anak, tinangay ng tubig. Nakikita niya yung anak niya natatangay. Sabi niya, Lord, bata pa po yung anak ko. Ako po matanda na. Ako na lang po sana ang tinangay. Ako na lang po sana namatay. Ang sabi nung veterinaryo, nung kapitan, iligtas po ninyo yung anak ko. Pangako ko po sa iyo, pag nabuhay po anak ko, ipaglilingkod ko na po ang aking buhay. Dati ang kanyang pangarap ay isang tanyag, kapitan, maging sikat. Natangay yung kanyang anak. Napatapos bumaba ang tubig, nakita naman natin itong lando, di ba? Puro putik. Naglakad siya sa karsada, umaga, para daw siyang baliw na tao. Na lahat ng daanan niya at napakaraming namatay, 10,000 namatay sa Tacloban. Lahat ng daanan niya na nakataob ng mga kabangkay, binubuksan niya, tinitingnan, baka iyon yung anak niya. Umaga, hanggang makarating siya nung hapon, doon sa Imelda Park, mga 4 na kilometro, nakita niya yung kanyang anak na buhay. Amen. Palapakan natin, Bian. Nagpasya na siya noon, maglilingkod na ng buong buo sa Poong May Kapal. Amen. Tatayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at
lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo ay isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat pa rito at huhukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Espiritu Santo, Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinagkatiwala natin sa Panginoong Hesukristo ang ating liwanag, ang ating mga mata at isipan nang matahak natin ang landas ng pag-ibig at katarungan. Ating idalangin, Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Tayong lahat. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa simbahan, upang ang liwanag ng mabuting balita ay maihayag sa mga namumuhay sa kadiliman, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa pamilyang Kristiyano, upang si Kristong liwanag ng mundo ang kanilang maging tanglaw sa paglalakbay at pag-aakay sa landas ng buhay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa mga nasa piitan, lalo na ang mga nakulong dahil sa pananampalataya o dahil sa paninindigang politikal, upang ang Panginoon na nagpapalaya ang nagbigay sa kanila ng lakas at pag-asa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa mga nasa kadiliman, ang buhay, mga nawala ng pag-asa, at mga nasadlak sa kasalanan, upang hanguin sila ng liwanag ng Panginoon sa kanilang kalalagyan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang liwanag ng pananampalataya ang magdilat sa ating mga mata sa pangangailangan ng iba, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Para sa mga mahal nating yumao, upang makamit nila ang walang hanggang liwanag, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. mga kapatid, yukunin niyo ang ulo, hingin natin na liwanagan ang ating isip sa ating paglalakbay. Kapag dumarating ang unos at pagsubok na ating buhay, nawawala tayo ng direksyon. At ang tanging direksyon natin ay ang ating Panginoong Hesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayong lahat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ilagay natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin. Alam kong diringgin ang Diyos ang sabo ko. Alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko kung ako'y magtatapat. Sa Kanya, alam kong diringgin, alam kong diringgin ang Diyos. Ama naming mapagmahal, itinataas ko po sa iyo. Sa araw na ito, ang mga taimtim na panalangin ng mga taong tinipon mo sa simbang ito. Lalong-lalo na po ang mga magulang. Makay nila ang kalang mga anak batay sa iyong kalooban. Itinataas ko po sa iyo ang mga manggagawa na sa ibang bansa na kasama namin sa pamagitan ng internet at TV ito. Ang kanilang pamilya,
ang alang mga pangarap na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Itinataas ko po sa iyo ang mga kabataan na hindi sila mawala ng pag-asa na laging lumapit sa iyo. Ibalik mo po ang mga makasalanan. Buklurin mo ang pamilya. Ilumin mo ang mga sugat sa aming puso. Sa Kanya tayo lumapit. Ipagdasal natin yung katabi natin. Hallelujah. Ipatong yung kanang kamay sa balikat ng katabi mo. Hallelujah. Siya ay muli. Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Upang tayo ay yung kaliwang kamay naman, mayroong magandang mangyayari. Yayari sa'yo kung lalapit. Kung lalapit ka kay Jesus. Mayroon. Kung lalapit ka sa pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Palapan natin ang pag-awit sa pag-alay. Sama natin sa Ann Catherine Sington, Mikay Gamela, Jim Valerian family para sa pagdiriwang ng mga ligayang kaarawan nila Sheena Velasquez, Santa Mendoza, Joseph Santos, Alma Garcia, Roderick Perez Reyes, Jeremy Dos Reyes, Percy Mendoza, Prudencio Bendini, Paula Teresa Bacay, Santa Mendoza, Rosa Luz Galvez, Arcel Galvez, Rosita Andres, Maria Benacristan. Para sa special intention, sa maagang paggaling ng Pagkasaltang, Leonel de la Cruz, Bill Santos, Carol Maria Rosel, Rega Cruz, Seri Mercado, Alina Mendoza, Maria Nieto, Dr. Christopher Cheng, Enrico Caruncho, Rosar Santos, Angie Auga, Estrelita Mendoza, Philip Chan, Rosita Carter, Sineida Andres, Ramsel Michael Bernardo, Monica Tolentino, Silvia Gonzalez, Ninang Evangelista Constanza Barangay, Flower Sponsor, Peralta Family, Charlie and Lenny Samson, Iperton Sineida Andres, Crispin and Daisy Ramos, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaon nating kapatid, Faustina, Joyce, Juanito, Felix, Margarita, Rolando, Arsenio, Teresa, Lunita, Remedios, Adel, Ronald, Early, Ailey, Rosario, Sixto, Mercedes, Eduardo, Arnold, Francisco, Petronila, Alfredo, Virginia, Magdalena, Emiliana, Caetano, Pilahio, Alejandro, Donatella, Concepcion, Ana, Maria, Alan, Boye, Jafer, Corita, Mamerta, Severina, Armando, Valentin, Basilio, Irene, Fermin, Sunny, Gina, Anita, Elmer, Julio, Florentino, Angelina, Dolores, Alvin, Romeo, Rafael, Remedios, Antonio, Raul Antonia,
Asuncion Antonio Severina, Marites Evangelina, Jose, Lisa, Jennifer, Soledad, Efrem, Silen, Francisco, Roberta, Jenny, Chito, Francisco Jr. Marcelino, Juliet, Alfredo Marcelino, Corazon, Delia, Lourdes, Pedro Eugenio, Policarpia, Baby Girl, Baby Boy, Alice, Valeriano, Vicenta, Faustino, at lahat ng mga alwan sa purgatorio. Tumayo po sila lahat. Nais ipaliwanag ang pag-iinsenso, ininsenso ng alay, sapagkat mamayang konti, ito'y magiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Ininsenso ng pari, sapagkat siya ang nagdadala ng lahat ng ating alay. Ininsenso ng bayan, sapagkat patuloy tayong tinatawag upang maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kulugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kurin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanyang banal. Ama naming lumikha, tanghayan mo ang alay na aming hinain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na ginagampanan ay humantong sa iyong lalo ikararangal sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ay inyong puso't diwa. Tinasal namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ay umiral at likain. Siya'y sinugo mo para kami ay sagipin at palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na birin, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang muling pagkabuhay. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakil. Awitin natin. Tayong lahat. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Tayong lahat. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Amang banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ay maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati yon, niabot yon sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansimulan. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansimulan. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Jesus, sansimulan. ako po'y nananalig sa iyo. Gayon din na matapos sa punan, nawakan ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansimulan. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansimulan. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Jesus, sansimulan. ako po'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Tayong lahat. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kinalay namin sa iyong tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang lagana sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Tayo natin pagdasal ang mga minamahal na yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagdapating kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ng apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na pag-upuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat. Amen. Si Jesus ang tanging daan sa Ama, kaya itinuro niya sa atin ang panalangin ng mga Kristiyano. Awitin natin, lakas loob, Ama namin. Tayo pong lahat.
sumasalangit ka, sambahin. Sa akin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Inilig namin na kami adya sa lahat ng masama, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papayag na aming Panginoon Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ko sa aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sa na nag-aalis ng mga kasalanan. Naririto ang kordero ng Diyos. Narito siya na patuloy na tumawag sa atin. Mapalad tayong tutugusan niyang pagtawag. Panginoon, Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.
Panalangin sa malabiro. Tumayo po sila lahat. Aba Aba po, po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin pinapano na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin na aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay ba, pintakasi ka namin. Iliyon mo sa amin ang mata mong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na Birhen. panalangin mo kami, Santa Maria ng Diyos. Ang kayo maging dapat makinabang sa mga pangako ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Mari dulog ating kailingin sa ating mali. Panalangin sa dakilang awa ng Pong Santo Kristo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibus mo ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansa. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Banal na sansa. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Jesus, sansa. ako po'y nananalig. sa iyo. Pawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pagkinabang upang aming pagsasalo ay maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo na sumandali para sa ilang mga kalatas. Ating gagawin ang second collection. Awitin natin. Magbigay tayo. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Mabalik, siksik, liglig at umabang. Mabalik, siksik, liglig at umabang. Maghandog Tayo sa Panginoon, tayo ay maghandog. Maghandog tayo sa Panginoon, tayo ay maghandog. Babalik, siksik, liglig at umaabang. Babalik, siksik, liglig at umaabang. Palapan natin ang Panginoon at ang ating pong tutok sa paggawain ay ang ating altar para po nang sa gayon makalipat na tayo doon sa ating permanent na altar. Ito'y temporary lang at kaya hindi po minaayos yung harap. Niayos na rin yung sacristy para itong sacristy dito ay mawawala na po yan at luluwag. Kapag nagawa po yung altar, 2 poste ang ilalapit pa ninyo. Ayan. So, yung 2 poste na yan, hahaba pa po tayo. So, para mas maraming tao. Ang buwan po ng September ay nakalikom ng sa second collection ng 59,487.25. Ang mga rekasya ay umabot ng 13,562.75. Ang ating ibang mga koleksyon na inaalay nyo sa ibinigay ng resibo sa parokya o binigay sa akin ay umabot ng 95,819. So, ang total na ating naibigay sa atin ay 114 sa ating construction funds. Ang ito pong pondong ito ay kapos dahil puspusan ang ating pagwain. So muli namin minamangkahi na kumuha kayo sa alikansya at kung nais niyo magbigay para sa paggawain, pwede rin kayo magsadya sa tanggapan ng parokya, sabihin lang niyo para sa paggawain ng simbahan at bibigyan po kayo ng resibo. Maraming salamat po. At sa darating na Biyernes ay magkakaroon tayo ng pagtatapos ng ating gabi-gabing rosaryo, alas 8 po ng gabi dito. Meron tayong pagdadasal ng Santo Rosario sa parokya. Sa Biyernes po, pagkatapos ng
5:30 Mass, magkakaroon po tayo ng tinatawag na Living Rosary. So, ito po ay sa Biyernes ng gabi. At gayon din po, pinapaalala na sa darating rin pong Biyernes ng umaga, abangan ninyo sa Umaga Kay Ganda, yung po mga naka-costume ng damit ng santo. So, ipipicture ang ating simbahan, yung mga nakasuot ng damit ng santo. So, yung mga nais sumali dito sa tinatawag na prosesyon na gagawin sa Sabado naman ng gabi, makapag-ugnayan lamang sa ating liturgical committee kay Vincent. At gayon din po, para sa maayos na prosesyon sa Sabado ng gabi. Sa linggo po ay araw ng undas at ang ating November 2 ay dito po gagawin. Yung pong bukas po ang misa natin ay dito po ng umaga kasi ginamit po yung ating simbahan, ang PREX. Kaya dito po ng umaga ang misa natin. Yung mga nagsisimba daily, dito po. At sa susunod rin Lunes, kasi All Souls Day, nasa nating marami ang magsisimba. Kaya inayaya ko po kayo sa All Souls Day, 6:30 dito. Sa uno po, ang misa natin dito, 1, Sunday schedule po, 6, 7:30. Meron rin po tayong 5 at 6:30. At may misa ng 3 o'clock sa Marian Garden. Ang mga lay minister po ay magbabasbas ng puntod sa Marian Garden. At bari po kayo kumuha na ng envelope na para sa Yumao para maisiulat na ninyo ang mga pangalan at iyon po ay ilalagay natin dito sa altar 1 buong buwan. Inulit ko po ang mga intention para sa Yumao. Hindi babasahin sa linggo. Walang babasahin pangalan sa linggo hanggang 3 araw na isang linggo walang babasahin. Instead, ay iaalay po sa altar. So, ibig sabihin dito, 1 buwan na ipagdadasal po itong mga Yumao ninyo. As bari po di umpisa ng kumuha lang kayo ng envelope na nandoon po ay ang mga Yumao natin. At sa inyo pong lahat, maraming salamat at sa patuloy na pagtugon ninyo sa ating simbahan. Ngayon po ay meron tayong PREX seminar, suportahan natin sa pamagitan ng ating panalangin. At available po ang Murang Biblia, papaubos na po yung 20,000 na in-order natin. So kayo po ito po pwede niyong pamigay. So nasa second printing na po tayo sa halagang 50 pesos po. Pwede kayong maging tagapagdala ng mabuting balita. At gayon din po available ang Missionary Rosary na mabibili nyo sa halagang 15 pesos lang. At ito po ay mayroong guide sa Tagalog o Ingles para sa gayon sa pagdadasal ng Santo Rosario at pagdadasal ng chaplet. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Tatayo po tayo para sa final blessing. Itaas po ninyo ang inyong kanang kamay para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng Diyos sa inyong hanap buhay upang makatugon sa pangangailangan na ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ilayo kayo sa lahat ng panganib sa kuna at karamdaman ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Akayin nawa tayo ng liwanag ni Kristo sa linggong ito sa paglilingkod sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang. Humayo kayo pupuri sa pong may kapal. Salamat sa Diyos. Muli palakpakan natin ang Panginoon.